Mainit ang araw noon sa barangay Santa Lucia. Habang pinapawisan si Mang Rodel sa pagbubungkal ng lupa sa kanilang taniman, isang motor ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. May iniabot na sobre ang lalaki sa kanyang anak na si Justin. "Ano yan, anak?" tanong ni Mang Rodel habang pinupunasan ng noo. Pa, imbitasyon daw po para sa reunion niyo sa high school. Sagot ni Justin habang binubuksan ang sobre. Binasa ni Mang Rodel ang nakasulat sa papel. Isa itong paniyaya para sa 25th high school reunion ng batch nila. Gaganapin ito sa isang resort sa kabilang bayan. Hindi sanay si Mang Rodel sa mga ganitong pagtitipon. Lalo na't alam niyang hindi naman siya naging sikat o may pangalan noong high school. Isa lamang siyang tahimik at simpleng estudyante noon. Laging tinutokso dahil sa kaitiman ng balat at pagiging anak ng magsasaka. Pupunta ba tayo, pa? Tanong ni Justin habang iniabot ang pitsyal ng tubig. Napaisip si Mang Rodel. "Hindi ko pa alam, anak. Wala naman akong may susot na maayos. Saka baka hindi rin nila ako makilala." Ngunit nakita ni Justin ang kakaibang kislap sa mga mata ng kanyang ama. Tila may halong kaba, takot, at isang bahagi ng nakaraan na gusto pa ring balikan. Kaya't kinabukasan, kinausap niya itong muli. Pa, sama po tayo. Gusto ko pong makita kung sino kayo noon. Saka gusto ko pong makilala ang mga kaibigan nyo. Matagal bago tumango si Mang Rodel. "Sige, anak. Pero huwag kang umasa ng enggrande, ha? Hindi tayo tulad nila." Dumating ang araw ng reunion. Suot ni Mang Rodel ang kanyang pinakamalinis na polo na may bahagyang kupas na kwelyo. Si Justin naman ay nakamaong at simpleng puting t-shirt. Nakatsinelas lang sila. At may bitbit na maliit na regalo para sa raffle, kagaya ng nakalagay sa imbitasyon. Habang papasok sila sa venue, may ilang bisitang naroon na biglang napatingin. "Teka, si Rodel ba yun?" tanong ni Oscar, isa sa dating kaklase. "Grabe, parang galing pa rin ng bukid, ah." Oo nga no, hindi pa rin nagbago, mas lalo pa rin umitim. Sabay tawa ni Rina. At yung anak niya, Diyos ko parang batang lansangan. Narinig ni Justin ang lahat. Pilit na lamang niyang inunawa. Pero ramdam niya ang pananakit sa kanyang dibdib. Pinilit niyang umiti. Ngunit sa mga mata ng tao, sila'y alikabok na nakakadumi sa magarang sahig ng venue. "Huwag mo na lang silang pansinin, anak," bulong ni Mang Rodel. "Sanay na ako dyan." Ngunit si Justin, sa murang edad, ay hindi siya sanay. Sa kanyang isipan, unang beses niyang nasaksihan ang lantaran at walang habas na panghahamak sa kanyang ama. At sa araw ding iyon, may bagay na tumatak sa kanyang puso. Isang pangakong hindi niya makakalimutan. Hindi habang buhay tayong titingalay nila mula sa lupa. Bulong ni Justin sa sarili. Darating ang panahon, sila naman ang titingala sa atin. Pagpasok ni Mang Rodel at Justin sa loob ng resort, agad silang sinalubong ng malamig na tingin. Magagara ang kasuotan ng karamihan. Mga lalaki naka-long sleeve at leather shoes, habang ang mga babae naman ay nakabestida at maayos ang buhok na tila pupunta sa isang kasal. Sa isang mesa sa tabi, napansin kaagad ni Justin ang 4 na tao na panay ang halakhakan. Sina Leo, Oscar, Rina, at pati na rin si Melvin. Nang makita nila si Mang Rodel, ay parang may sunod-sunod na kurot ng katatawanan sa kanilang grupo. "Rodel, pare! Akala ko hindi ka na darating eh." Sigaw ni Leo habang nakangising aso. Seryoso ka ba talaga, Rodel? Yan ang best outfit mo? Sambit naman ni Rina, sabay tingin sa polo ni Mang Rodel. "At yung anak mo, pare, mukhang bagong gising lang ah. Nakatsinelas pa." Dugtong pa ni Oscar habang tinitignan si Justin mula ulo hanggang paa. Hindi sumagot si Mang Rodel. Ngumiti lamang siya at marahang tinapik sa balikat si Justin.
na nooy namumula na sa sobrang hiya. Ang mga mata ng bata ay puno ng galit na pinipigil. Sa murang edad, hindi pa siya sanay sa mga ganitong eksena. Pero ngayon ay nararamdaman niya ang tunay na kahulugan ng paghamak. Tumungo sila sa mesa sa pinakadulo ng venue. Walang gustong tumabi sa kanila. Habang kumakain, rinig pa rin ang mga patagong usapan at pati na rin tawanan sa kabilang dako. Grabe, parang hindi umasenso si Rodel. Lalo lang namuhay sa arawan. Baka naman kasi tanim pa rin ang tanim sa bukid kaya nasunog. Kawawa naman yung anak, mana sa taday. Pagtatanim sa bukid ang minana. Hindi napigilan ni Justin nang mapatingin sa kanila. Ramdam niya ang pagnanasa na sumagot. Ngunit pinigilan siya ng kamay ng ama. Hindi tayo narito anak para makipagtalo. Mahinang sabi ni Mang Rodel. Hinayaan ko sila noon. Kaya kaya ko rin silang hayaan sa ngayon. Pero sa isip ni Justin, hindi niya kayang palampasin ang bagay na ito. Nakita niya ang pangngiti ng kanyang ama sa gitna ng kahihiyan. At doon niya lubos na naintindihan kung gaano kahabang panahon itong tiniis ng kanyang ama. Ngunit siya, si Justin, hindi niya hahayaang tumagal pa ito. Matapos ang kainan at ilang mga palaro, dumating na ang pagtatapos ng reunion. Sa isang nagpaalam ang mga dating magkakaklase. Wala man lang lumapit kay Mang Rodel. Wala ni isang nagtanong sa kanya kung kamusta na ba siya. Pag-uwi sa bahay, tahimik lamang si Justin. Sa kanyang isip, tumatak ang bawat halakhak, bawat biro, at bawat mapanirang tingin. Ngunit imbes na sumama ang loob, ginamit niya ito bilang gasolina sa kanyang determinasyon. Tay, sambit niya habang inaayos ang kama. Pangako ko po sa inyo, bahalang araw po, hindi na nila tayo pagtatawanan. Napatingin si Mang Rodel sa anak, at bagamat walang sinabi, isang patak ng luha ang pumagsak mula sa kanyang mata. Isang patak ng luha na puno ng sakit, ngunit kasabay ay pag-asa. Kinabukasan, tila nagbago ang kilos ni Justin. Maaga siyang nagising, nagsaing, at pagkatapos ay kumuha ng libro mula sa lumang baul ni Mang Rodel. Araw-araw ay naging masikasig siya sa pag-aaral, kahit pakulang sila sa gamit o kuryente. Sa gabi nag-aaral siya sa ilalim ng gasera, habang ang ibang batay natutulog na. Napansin naman ni Mang Rodel ang pagbabago sa anak. Anak, bakit bigla kang naging seryoso sa pag-aaral mo? Tanong niya isang gabi, habang siya'y nagkakape. Hindi kaagad sumagot si Justin. Maya-maya'y tumingin siya sa kanyang ama. Mahina ngunit matatag na sinabi. Ayokong habang buhay tayong nilalait, tay. Ayokong danasin ng magiging anak ko ang naranasan ko kahapon. Napapuntong hininga si Mang Rodel. Pasensya ka na anak ha. Akala ko kapag nakita mo ang dati kong mundo, matutuwa ka. Pero napahiya lang pala kita. Hindi po kayo dapat na humingi ng tawad. Wala po kayong kasalanan. Ang may mali po ay yung mga taong ginagamit ang estado sa buhay para yurakan ng iba. Naging simula iyon ng mas malalim na ugnayan ng mag-ama. Kapag may libreng oras si Justin, tumutulong siya sa pagsasaka. Ngunit habang nagpapahinga, ay nagbabasa siya ng libro. Nais niyang maabot ang mga pangarap hindi lamang para sa sarili, kung hindi para sa ama niyang si Mang Rodel. Hindi rin siya nawalan ng loob kahit maraming hadlang. May mga araw na walang baon, pero naglalakad siya papasok sa eskwela. Kapag may assignment sa computer, nakikiusap siya sa kapitbahay na makigamit ng cellphone para naman makagawa siya ng outfit doon. Hindi siya nagsusumbong sa ama upang hindi ito mag-alala. Isang araw, sa harap ng silid-aralan, habang pinupuri siya ng guro sa recitation, may isang kaklasing napapailing. Buti pa yung si Justin, anak lang ng magsasaka pero matalino. Anang isa. Ngunit si Justin ay walang pakialam sa mga bansa. Sa kanyang isip, wala siyang dapat na ikahiya sa amang nagsusumikap na mabuhay sila. Lumipas ang mga taon, at nagtapos si Justin bilang valedictorian sa high school. Ipinatawag si Mang Rodel sa entablado upang samahan ng anak.
Suot pa rin niya ang luma niyang polo. Ngunit ngayon ay may dangal na siyang bitbit. Habang binabasa ni Justin ang kanyang talumpati, hindi bilang drama kung hindi bahagi ng seremonya, sinabi niya, "Hindi po ako tumayo rito dahil lamang sa katalinuhan. Narito ako dahil sa inspirasyon ng isang amang hindi kailanman sumuko kahit pahinahamak ng mundo." Nagpalakpakan ng buong silid. Marami ang naiyak, lalo na ang mga guro na nakasaksi sa paghihirap ni Justin. Sa gabing iyon, habang kumakain sila ng sardinas at kanin sa bahay, masarap ang bawat subo, hindi dahil sa ulap, kung hindi dahil sa pakiramdam ng tagumpay. "Tay," sambit ni Justin habang nakatingin sa langit. "Simula pa lamang po ito." Tumango si Mang Rodel at sa unang pagkakataon, sinabi niya sa sarili, "Hindi ako nabigo bilang ama." Pagkatapos ni Justin sa high school, mas lalo niyang sineryoso ang kanyang pangarap. Pumasa siya sa entrance exam ng isang kilalang state university sa Maynila. Ngunit alam niyang hindi magiging madali ang buhay sa lungsod, lalong hindi para sa tulad niyang anak ng isang magsasaka na salat sa pera. "Anak, baka hindi ko kayanin ang matrikula mo," sabi ni Mang Rodel habang inaayos ang lumang bag na dadalhin ni Justin. "Pero kung gusto mo, pwede kang mag-working student at tutulungan kita, anak." Ngumiti si Justin. "Tay, hindi po ako aasa sa inyo. Alam kong ginawa niyo na ang lahat para mapagtapos ako ng high school. Ako naman po ang kikilos ngayon." Nang makarating sa Maynila, nag-arkila siya ng maliit na kwarto sa isang eskinita. Nagrenta siya ng isang maliit na kwarto sa isang eskinita. Sa umaga'y pumapasok siya sa klase. At sa gabi na may nagdi-deliver ng pagkain gamit ang bisikleta ng isang kaibigan. Kapag wala siyang klase, tumatanggap siya ng sideline bilang tagalinis ng opisina tuwing Sabado at tutor tuwing Linggo. Maraming beses siyang muntikan ng sumuko. May mga gabing hindi siya nakakakain. May mga araw na sinisingil siya ng upang ngunit wala pa siyang pambayad. Pero sa tuwing mapapalood siya sa pagod, naaalala niya ang mga mata ng kanyang ama. Mga matang inulila ng respeto noon sa reunion. Sa isa sa mga pinakamahirap na linggo, habang pumabagyo sa labas at basa ang kanyang sapatos, sinulat ni Justin sa kanyang lumang notebook, "Hindi ako papayag na manatiling ganito ang tingin nila sa amin. Hindi kami basura. Hindi kami alikabok. Matibay kami. Tapat at hindi kailanman tinatalikuran ng pinanggalingan." Lumipas ang mga semestre. Sa kabila ng lahat, palaging nasa dean's list si Justin. Hanggang isang araw, kinalok siya ng isang professor na sumali sa isang entrepreneurship competition ng universidad. Wala siyang puhunan, pero ginamit niya ang natutunan sa buhay. Pagtsatsaga, diskarte, at determinasyon. Iprinisinta niya ang ideya ng isang eco-friendly event venue na pwedeng itayo sa mga liblib na lugar. Hindi inaasahan at nanalo siya. Bukod sa sertipiko, nakatanggap siya ng seed capital na sapat para makapagsimula ng maliit na negosyo. Pagkatapos noon, ay bumalik siya sa probinsya upang bisitahin si Mang Rodel. Bitbit ang plano at puhunan. Niyakap niya ang ama at sinabing, "Tay, babaguhin natin ang tingin ng mundo sa atin. Sisiguraduhin kong hindi na nila tayo tatawaging hampas lupa." Namutla si Mang Rodel sa tuwa. Hindi sa dahilang yayaman sila, kung hindi dahil sa nakita niya sa kanyang anak ang pag-uspong ng pangarap na dati takot niyang abutin. Ang dating batang nilalait sa reunion ay isa ng binatang puno ng hangarin. At sa puso niya, alam niyang mas malayo pa ang mararating niya. Kasama ang naipon mula sa premyo at kaunting loan na nakuha sa programa para sa mga bagong negosyante, sinimulan ni Justin ang unang hakbang sa kanyang pangarap, ang pagpapatayo ng isang event venue sa kanilang probinsya. Pinili niyang bilhin ang lupa sa may paanan ng bundok, dating palayan ng kanyang ama, at tinawag niya ito Las Palmas Garden and Events. "Bakit ito ang pinili mo, anak?" tanong ni Mang Rodel, habang pinagmamasdan ng lupang dati taniman nila ng gulay.
Dito po tayo hinamak pa. Dito rin po nila makikita ang bunga ng pagtitiis natin, sagot ni Justin. Habang nakatitig sa malawak na taniman. Hindi naging madali ang proseso. Kinailangan ni Justin ng halos 1 taon para linisin, ayusin, at ipa-landscape ang lupa. Sa tulong ng ilang kaibigan, nagpatayo sila ng open pavilion, stage, at cottages. Marami ang nagduda. Paano magiging successful ang isang event venue sa liblib na lugar? Pero ginamit ni Justin ang social media para ipakilala ang Las Palmas. Nag-upload siya sa mga before and after videos, testimonial ng kanyang mga client, at pati na rin mga pa-contest para sa free prenup shoot at birthday packages. Unti-unti ay napansin ang kanyang lugar, una ng mga kababayan, pagkatapos ay mga taga-karatig lugar. Kaya naman ang kanyang venue ay naging kilala hindi lamang sa ganda ng tanawin, kung hindi sa serbisyo. Si Justin mismo ang personal na umaharap sa mga kliyente. Palaging malinis ang lugar, maayos ang trato, at abot kaya ang presyo. Isang gabi, habang nag-uusap sila ng kanyang ama sa harap ng bagong tayong bahay na malapit sa venue, hindi napigilan ni Mang Rodel ang lumuha. Hindi ko inakalang ang dating palayan natin ay magiging ganito kaganda, anak. Dati ay pinagtatawanan nila ako dahil dito lang ako nagsasaka. Pero ngayon, pinapangarap nilang makapag-event dito, anak. Ngumiti si Justin. Yan ang sabi mo noon, Tay, na hindi tayo mayaman, pero may halaga tayo at gusto kong ipakita sa kanila na totoo yun. Hindi pa man lumilipas ang 2 taon, fully booked na halos buwan-buwan ng Las Palmas. Maraming kasal, debut, anniversary, at reunion ang ginaganap doon. Sa katunayan, isang tawag ang lubos na nagbigay kuryosidad kay Justin. Hello po, Sir Justin. Kami po ang committee ng 40th High School Reunion ng batch ng tatay nyo. Napakaganda po pala ng venue nyo. Gusto po sana naming i-book para sa event nila. May available pa po ba sa susunod na buwan? Sandaling natahimik si Justin, ngunit mahinaon siyang tumugon. Available po. Welcome po kayo sa Las Palmas. Nang isa rin niya ang telepono, tumingin siya sa ama. Ba, may bisita tayong paparating. Mga dating kaklase nyo. Hindi nakasagot kaagad si Mang Rodel. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may halong kaba at pagngiti. Isang damdaming naglalakad sa pagitan ng nakaraan at ng bagong tagumpay. 1 linggo bago ang itinakdang araw ng reunion ng batch ni Mang Rodel, abalang-abala si Justin sa paghahanda ng venue. Pinapinturahan niya ang mga gazebo, pinaayos ang mga ilaw, at siniguradong walang magiging aberya sa catering, sound system, at pati na rin mga dekorasyon. Hindi niya ito ginagawa para magyabang. Ginawa niya ito bilang pagrespeto sa pagkakataong ipinagkaloob sa kanila ng tadhana. Anak, sigurado ko bang gusto mong tanggapin sila rito? Tanong ni Mang Rodel habang nakaupo sa bangkong gawa sa kahoy sa gilid ng hardin. Opo pa, hindi natin kailangan gumanti ng sama. Minsan, katahimikan ang pinakamabisang paraan para iparamdam sa kanila kung gaano tayo nagbago. Sagot ni Justin habang pinupunasan ng mesa. Dumating ang araw ng reunion. Sa isang dumarating ang mga bisita. Kilalang mukha ng mga kaklase ni Mang Rodel. Daroon si Leo, may tiyan ng malaki at may edad na ang itsura. Kasama niya ang anak na tila walang gana. Laging nakatingin sa cellphone. Naroon rin si Rina, na may anak na tila bagong panganak. At si Oscar na panay reklamo sa init at serbisyong transportasyon. Wow, ang ganda naman ng lugar. Wika ni Rina, habang pinipictura ng bawat sulok ng venue. Ang sosyal pala nitong Las Palmas. Grabe, hindi ko inakalang may ganito sa probinsya natin. Sabat naman ni Melvin, habang tinitikman ang inihandang kape. Habang abala ang lahat, may lumapit sa kanila na isang lalaking nakasuit, may ngiti sa labi, at may katahimikang may dating. Ito ay si Justin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Justin Ramirez, ang owner po ng Las Palmas. Welcome po kayo. Magalang niyang bati. Sandaling natahimik ang grupo.
Si Leo ay napatigil. Pilit na iniisip kung saan nakita ang binata. Si Rina naman ay biglang napakunot ng noo. Sandali, Justin Ramirez? Ulit ni Oscar. Anak ka ba ni Rodel? Ngumiti si Justin. Opo, ako po yung batang isinama niya dati sa reunion nyo. Kung natatandaan nyo pa po. Laking gulat ng grupo. Napatingin sila kay Mang Rodel na tahimik lamang na nasa isang sulok. Marangal ang tindig at malinis ang kasuotan. Halatang mamahalin. Hindi na siya ang dating mukhang sunog sa araw na hinahamak-hamak nila. Iba na ang kanyang aura. May respeto at dignidad. Sandali, Rodel. Anak mo palang may-ari ng lugar na ito? Tanong ni Leo, halatang hindi makapaniwala. Oo, anak ko siya. Sagot ni Mang Rodel, maikli ngunit buo. Tahimik ang lahat, para bang bumalik sa kanila ang alingaw ng mga salitang binitawan nila noon. Mga panlalait na tila sinuntok sila ngayon pabalik. Pasensya na pare ha. Marahang sambit ni Melvin, sabay kamot sa batok. Ngunit hindi na kailangan ni Mang Rodel ng paliwanag. At si Justin, hindi rin niya kailangan ng paghingi ng tawad dahil para sa kanila, sapat na ang katahimikan ng tagumpay. Sa buong gabi, naging maayos ang programa. Napakaganda. Masarap ang pagkain, maganda ang musika, at malamig ang simoy ng hangin. Ngunit sa puso ng bawat panauhin, may isang init na hindi matanggal-tanggal. Init ng hiya at panghihinayang. Habang nagpapatuloy ang kasiyahan, abala ang bawat panauhin sa pagkakwentuhan, pagbabalik tanaw at pagkuha ng litrato. Ngunit sa bawat halakhak at larawan, may isa pa rin talagang tanong na hindi mawaglit sa isip ng karamihan. Paano itong nangyari? Paano ang batang iyon, na dati nilait-lait at tinignan mula ulo hanggang paa, ngayon ay nakatayo sa harap nila bilang matagumpay na negosyante? Ilang beses nang tinanong ni Leo sa sarili kung bakit tila nagpalit sila ng kapalaran. Dati, wala yung pambili ng sapatos. Bulong niya kay Rina. Ngayon ay may sarili ng negosyo. Samantalang ang anak ko, hindi man lamang nakapagtapos ng kolehiyo. Pambihira. Si Rodel pa talaga ang naging matagumpay sa ating lahat, no? Dagdag pa ni Rina, habang napapangiti ng pilit. At tayo pa ang unang nanghamak sa kanya. Nang dumating ang bahagi ng programang open mic, kung saan pwedeng magsalita ang sino man, pinilit si Justin ng MC na magsalita, ngunit mahinaon siyang tumanggi. Hayaan po natin ang gabi para sa masayang alaala. Hindi na kailangan pang pag-usapan ang nakaraan. Sagot niya, sabay ngiti. Ngunit hindi na kailangan ng anumang paliwanag. Ang presensya ni Justin, ang lugar, ang tagumpay nito, yun na mismo ang patunay ng lahat. Hindi kailangang isampit pa sa mikropono ang tagumpay nila, sapagkat ito'y kitang-kita na sa paligid. Sa likod ng garden area, naroon si Mang Rodel, nakaupo sa isang antigong upuan. May hawak na kape, tahimik na pinagmamasdan ng mga taong minsang lumapastangan sa kanyang pagkatao. May mga ilang dating kaklase ang lumapit sa kanya. May halong hiya at kaba. Rodel, bungad ni Oscar. Ang ganda ng venue mo. Hindi ko inakalang ganito ang mararating mo. Salamat sa'yo. Maikling sagot ni Mang Rodel. Pasensya ka na ha. Kung alam mo na, noon hindi namin naisip na nasasaktan ka na pala. Dagdag ni Leo. Ngumiti si Mang Rodel, hindi nang pilit. Kung hindi nang may tinging matagumpay. Naku, wala na yon. Huwag nyo nang isipin. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi rin nagsumikap ang anak ko. Tahimik ang grupo. Sinalubong sila ng isang klase ng kabaitan na mas mabigat kaysa sa galit. Isang uri ng kapatawarang hindi humingi ng kapalit. Sa kabilang bahagi ng garden, habang abala ang ibang panauhin sa buffet at picture taking, napansin ni Justin ng isang batang lalaki na kasama ng isa sa mga dating kaklase ng kanyang ama. Nakatsinelas. Tila hindi sanay sa ganitong kasosyalan at tila nahihiya. Nilapitan niya ito. Anong pangalan mo, bata? Tanong ni Justin habang nakangiti. Ako po si Ricky. Kumain ka na ba? Tara, samahan kita sa buffet. Masarap ang mga pagkain dito.
Aya ni Justin. Ngumiti ang bata at tila nabawasan ng hiya. At sa kanyang tingin kay Justin, may bakas ng paghanga. Hindi niya alam ang buong kwento, pero alam niyang mabait ang taong kaharap niya. At doon muling naalala ni Justin kung paano siyang nagsimula at kung papaanong ang isang ngiti sa tamang oras ay maaaring magbago ng landas ng isang batang nilalait. Lumalalim na ang gabi, ngunit hindi pa rin nauubos ang pagkamangha ng mga panauhin. Marami ang biglang naging tahimik. Ang dating mga bibig na puno ng yabang ay ngayon tikom na, tulad ng kanilang mga mata na hindi makatingin ng diretso kina Justin at Mang Rodel. Sa buong programa, hindi kailanman nagbuhat ng sariling bangko si Justin. Hindi siya nagyabang. Hindi rin siya ng insulto. Inilaan niya ang mga gabi para sa kanila. Hindi para balikan ng kahapon. Ngunit sa mismong paraan ng kanyang pagtrato, marespeto, magiliw, at profesional, ay parang pinasadyos na niya ang lahat. Ang lahat ng panglalait at panghahamak sa kanila dati. Sa pinakahuling bahagi ng okasyon, ipinakilala ng host ang may-ari ng venue para sa pasasalamat. Bagamat tumanggi si Justin sa una, pumayag rin siya sa huli sa hiling ng lahat. Pumanik siya sa entablado, suot pa rin ang simpleng barong. Malinis, maayos, at talaga namang kagalang-galang ang kanyang itsura. Tumango siya sa mga panauhin at ngumiti. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Justin Ramirez, anak ni Mang Rodel. Balugod ko po kayong tinatanggap dito sa Las Palmas Garden and Events. Isang katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Hindi dahil sa kaba, kung hindi dahil sa pag-unawang sabay-sabay na pumasok sa puso ng bawat isa. Ito pong lugar na ito ay itinayo hindi lamang po para sa negosyo, kung hindi bilang simbolo po ng posibilidad. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang pinanggalingan. Minsan mababa, minsan madilim. Pero kung magsisikap tayo at hindi bibitiw sa respeto sa sarili at sa kapwa, lahat ng bagay ay pwedeng magbago. Nagpalakpakan ng ilan, ngunit ang karamihan ay nakayuko. Tila tinatanggap ang tamis ng kanyang mga salita na may kasamang kirot. Hindi na siya nagsalita pa ng mahaba. Bumaba na siya sa entablado. Bumalik sa mesa kung saan tahimik na kumakain ng kanyang ama. Ang galing mo, anak, bulong ni Mang Rodel. Huwag mong sabihin ganti yun, Taya, sagot ni Justin. Hindi ko balak na gumante. Ipinakita ko lang na hindi tayo mananatiling alipin ng tingin ng iba. Mas matindi pa sa sampal ang katahimikang iyon, ani ni Mang Rodel, at makikita ang ngiti sa kanyang mukha. Habang pauwi ang mga bisita, marami ang napatingin sa paligid. Ang magarang landscaping, ang mga ilaw, ang tahimik na musika sa background, lahat ay produkto ng pagtitiyaga. Ang dating palayan na nilait, ngayon ay lugar na ng tagumpay. Ang ilan sa mga dating mapanglait ay nagtanong kung may job opening ba sa Las Palmas. Ang ilan sa kanilang anak ay nagtangkang lumapit kay Justin upang makipagkaibigan o humingi man lamang ng advice. Hindi sila tinanggihan, ngunit hindi rin sila pinaboran. Pantay-pantay lang ang turing sa kanila, katulad ng gusto ni Justin noon pa. Sa paglipas ng gabi, habang pinapatay ang mga ilaw sa venue, tinapik ni Justin sa balikat ang ama. Tay, sambit niya, hindi po tayo bumawi sa kanila. Tinuruan lang natin sila ng leksyon na ang paghamak sa kapwa ay hindi kailanman makakapigil sa tunay na may pangarap. Ngumiti si Mang Rodel, tumingin sa mga bituin at bumulong. Tama ka, anak, at higit pa sa lahat, tayo ang tunay na nagtagumpay. Makaraan ang ilang taon, mas lalo pang lumawak ang negosyo ni Justin. Nagpatayo siya ng bagong branch ng Las Palmas, doon sa kalapit bayan, at nagsimula rin ng scholarship program para sa mga batang tulad niya noon, na walang-wala, ngunit puno ng pangarap. At sa tuwing reunion ng kanyang ama, venue pa rin ni Justin ang kanilang pinipili. Hindi dahil sa ganda ng lugar, kung hindi dahil sa inspirasyong kwento nito, na kailanman ay hindi nila malilimutan. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo.
Kayo mga kabarangay, anong aral ang inyong napulot? At ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. I-like and share nyo na rin ang ating video para mapanood din ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!